Kilala natin mga sangkay na si General Torre ang isa sa naging susi sa pagpapabagsak kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pa ba? Itong si Pastor Kibuloy at iba pang mga kilalang pagkatao sa ating bansa. Pero ngayon, ang tanong dito, kakayanin kaya ng powers niya itong sinasabing mastermind di umano ng mga nawawalang sabungero? Mga sangkay, masyado pong maingay ito ngayong usapin patungkol po dito sa mga nawawalang kababayan po natin. At alam nyo, hindi ko rin po halos maisip. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin bakit ngayon lamang po ito gumulong mga sangkay ng ganong katindi. No? At ibig sabihin, very powerful kung sino man ang nasa likod na ito. Ngayon, itong si General Torre, nagpasabog na, mga sangkay. Maliban sa presidente natin, ito ang inaabangan ko. Si Torre, kung ano ang kanyang gagawin, kakayanin kaya niya, mga sangkay. Si Mr. Atong Ang, kasi makapangyarihang tao, mga sangkay, medyo, bilyonaryo, syempre, no? Kakayanin kaya ng powers niya. Pag-usapan po natin yan dahil may ni-reveal po siya ngayon. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ay, nako, grabe itong issue na to, mga sangkay. Ayan, ito kasi ang balita. Maraming nagulantang nung sinabi ito ni General Torre. Alam ko, marami po may mga, hindi lang konti, marami po ang naaasar kay General Torre dahil nga po sa pagiging maangas nito. Pero ngayon, mukhang magiging isa po siyang bayani dito kung sakasakali na mabibigyan niya po ng hustisya ang mga sabungero. At ang makakabangga niya po dito, walang iba, mga sangkay. Isang makapangyarihan, mapera, bilyonaryo, may mga kapit, may mga kapit di umano. Well, ang tinuturo, mga sangkay, I'm not saying na talagang kasi wala pang judgment dito kung si Atong Ang talaga. Pero isa lang ang sinasabi ng DOJ, very powerful ang nasa likod nito. Hindi po basta-bastang tao. Kaya mga sangkay, very interesting to observe kung paano po pagugulungin, mga sangkay, itong kaso. Ayon dito, tiniyak ni Philippine National Police, PNP Chief General Nicolas Torre III sa press briefing ngayong Lunes, Hulyo 7, na hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang 15 na pulis na sangkot sa pagkawala daw po nitong mga sabungero na paglaruan ang hustisya. Naku, yari, mga sangkay. Kasi ayun nga po sa pasabog, no, ng whistleblower, may mga kapulisan 15. Daming alam ng taong to, mga sangkay, no? Ito, labas na po ang politics dito. Kasi yung iba, akala po nila, pampolitika pa rin po ito. No, guys. We are talking about 34 or more than 34 lives, kapwa natin Pilipino, na hanggang ngayon hindi mahagilap kung saan. Ang tanong, minsan na pag-uusapan namin dyan, baka naman tawag dito? Lang, mga sangkay, nakakasama po sa, tawag dito, yung palabas ng Korea. 'Di ba yung Squid Game? Baka ganun. Pero mga sangkay, sa totoo lang, seryoso po ito. Hindi po ito biro. Akalain nyo, noong nakaraang administrasyon pa po itong issue. Pero ngayon lamang po sa panahon ni BBM, nabubuksan
Kasi nga po, walang sinasanto si PBBM. Aminin man natin o hindi, wala pong sinasanto siya dito. Kaya nga po, di ba, yung mga Villar, hinanting po mga sangkay dahil po sa prime water. Hindi po tinantanan mga sangkay ng Marcos administration. Talagang matindi ngayon ang paghahanap ng mga impormasyon para po masolusyonan ang problema ng prime water. So ngayon, kahit po kaibigan, family friend, mga sangkay, yung mga Villar, sila po ay dikit ng mga Marcos. Pero hindi po sinanto ni BBM. Which is, sinabi naman yun ni BBM mga sangkay, na kung wala kang ginagawang maganda, talagang babanggain ka niya. Ganun po ang kanyang isiniwalat mga sangkay nung nakaraang interview. So, ngayon, nakikita po natin yung angas ng isang Marcos talaga. Hindi na po ito yung nakita natin na bait-baitan na BBM. Talagang may pangil po ngayon mga sangkay. Sabi dito ni General Torre, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isa ang sigurado dito. Hindi namin sila bibigyan ng luwag. Yari kayo. Hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ang hustisya. Very powerful message, no? Mula po sa isang mataas na opisyal ng PNP. Ito yung kailangan natin. No? Sabi pa nga ng iba, kahit asartalo daw sila sa mukha ni General Torre. Pero kapag ka nasolusyonan nila ito, kapag ka nabangga niya ito mga sangkay, kasi malalakas na pagkatao ito eh, bibilib daw po talaga sila kay General Torre. Ito lang kasi hindi po ito mga sangkay, hindi po ito basta-basta. Daig pa po nito yung kaila Guwaping, daig pa po niyan mga sangkay. Masyado po itong malala kasi may mga tao po talagang nawawala. Just imagine. Kung dati mga sangkay nagulangtang tayo sa 44, tapos yung Ampatuan, 'di ba? Yung nangyari doon sa Mindanao. Ngayon mga sangkay, eto. Panahon po ito ni Tatay Digong nangyari, pero ang nakapagtataka, ito yung tanong ko eh. Bakit hindi po ito nadali nung panahon na yun? Hindi po nabuksan. Kinumpirma niya rin na sa kasalukuyang nasa restrictive custody ang mga nasabing pulis, kung saan ang pinakamataas umano na ranggo ay Lieutenant Colonel. Ayan na. Nagkabisuhan na. Ngayon, tingnan po natin yung komento ng taong bayan. Ipakita nyo, General Sir, ang tapang ninyo. Umpisa nyo sa ugat nang mayanig ang puno nito at unti-unting malagas ang mga bunga nito. Kilala namin kayong walang sinasanto. Ayan, mga sangkay. Pag nagawa ito ni General Torre, since siya po ngayon ng PNP Chief, saludo kami sa iyo, sir. This case will make Filipinos believe. Ayan ha, ito ha, sabi po dito, this case will make Filipinos believe and trust justice systems in the Philippines. Once again, you sending the former president to Hague was an eye-opener that no one is above the law. Justice now is measured by how much, not by evidence. Agree or disagree. Actually, totoo yun mga sanggay. Pera lang daw po ang katapat. Kaya nga lang, ang makakalaban po talaga nila ngayon, presidente na po ng Republika ng Pilipinas. So, kahit anong gawin ng pera, kasi si BBM, kung pera ang pag-uusapan, mas mayaman si BBM. Nasa kanila yung Marcos wealth eh. Sabi pa nga, hindi po kakayanin ng pera ng Pilipinas kung anong yaman ng mga Marcos. Hindi po kayang, kahit ngayong mga bangko sa ating bansa, hindi kayang saluhin. Yung sinasabi, bangko lamang daw po ng Singapore, ang kahit papaano pwedeng makapag-hold ng pera ng mga Marcos. Makapaglagay ng pera ang mga Marcos. Pagkakataon mo na yan, General Torre, para ipakita mo sa mga Pilipino na ang batas ay hindi kayang bayaran. Ito. Mapagkatiwalaan ka, General Torre. Nako, pulis na naman. Twisting the real issue about impeachment. Now another issue tackled. Prioritize what is priority. Hindi mawawala yung impeachment complaint. Isa po yan sa mga priority naman po yan ng Senado. Wala na. Ang eksena na ito mga sangkay ay sa mga otoridad na po natin. Hahayaan na po ng Senado ito mga sangkay. Ayan. Salute to General Torre. Dapat lang para bumalik naman ng tiwala sa mga kapulisan. Justice sa mga nawalang sabongero.
O ngayon, marami po ang nag-aabang kay General Torre. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, mapapabagsak ni General Torre? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.